Amen, amen. Those are great songs, amen. I hope that those songs prepares you for the hearing of the Word of God this morning. Amen. Are you ready for the preaching of the Word of God? Amen. Amen. And to address the phone po na nawawala ng ating pong bisita po dito ni Sir Joseph, we tried to ring the messenger of na account na nakapasok nagre-ring pa rin po. So baka meron po kayong naririnig or nararamdaman na vibration kung yan man ay naiwan po niyang naka-vibrate status. So please, coordinate with the Chief Security and yung si Sir Randy na nandun po sa Usher's table. Alright? So, but let's focus on hearing the Word of God this morning. Are you ready? Amen. Amen. So we all stand up please and let's open our Bibles in the book of Job. Marami po tayong mga verses na babasahin po ngayon pong umaga po na ito. And ako po ay naniniwala that the message that we will be hearing this morning will be an encouragement to us to continue serving the Lord no matter what. Amen? Alam niyo po, sa panahon po ngayon, there are times na minsan talagang mapapasabi ka na lang na gusto mo nang sumuko. Sa panahon ngayon, sa iba't ibang klaseng pangyayari sa buhay ng mga tao, talaga namang masasabi mo na ayaw ko na. Ayaw ko na talaga. Mapapasabi ka na lang ng hindi ko na kaya. That's why a lot of people are taking risk of taking their own lives. No? It's because of the situations we are in right now. But I do believe that the message that we will be hearing this morning ay magsilbing encouragement po sa atin. Unang-una, na sa atin bilang isang anak ng Diyos ay hindi tayo dapat matakot. Sabi nga ng account in the book of Joshua, be not afraid, be not dismayed, for the Lord thy God, He is with thee always. Di ba po? Sabi po ng Bible, I will never leave thee, nor forsake thee. Yan po ang sabi niya kay Joshua, and ako po'y naniniwala na yung Diyos na pinaglingkuran ni Joshua ay nananatiling Diyos pa rin po natin sa umaga po na ito. Amen? Kaya nga po, para naman sa aming mga bisita, huwag po kayong mag-alala dahil yan po ang ultimate goal why we bring you here dito po sa aming simbahan upang makilala nyo at maramdaman ninyo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat individual. Now, when it comes to situations, struggles, and problems, tingin ko naman wala nang dadaig sa taong pag-aaralan po natin ngayon. Job chapter number 1, let's study the life of Job and let's see how Job reacts when it comes to his problems. Madaming problema to si Job eh. Mamaya malalaman natin kung ano pong problema po yon. Job chapter number 1, let's begin reading from verse number 13. Marami po tayong verses na babasahin, no? Sundan nyo lamang po ako. Are you there? Amen. Amen. At para po sa mga katulad ng sinabi ko kanina, medyo malabo na po. We will provide verses sa ating pong screen. Sabi po ng Bible, Job chapter 1, verse number 13, and there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. Sabi ko na pwede yun eh. Basta sa mag-anak mo gawin. Mag-anak eh. Verse number 14, and there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them. And the Sabins. Now, ito pong mga Sabins po na ito, para lang po maintindihan po natin. These are the famous traders, okay, during those time. Mayayaman po itong mga to. But sadly, dahil sa kanilang kayamanan, they can do whatever they want and they can take whatever they want. So pag, kumbaga sa kolokyal na pananalita natin ngayon, pag natripan ka nila, kukunin ka nila. Pag nagustuhan nila isang bagay, without any asking permission, they will get it. Those are the Sabins. No po? And sabi po dyan in verse number 15, and the Sabins fell upon them, sabi nung messenger kay Job, and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Okay? That is the first. Bilangin natin. Una,
while he was yet speaking, habang nagsasalita pa siya. The Bible says, while he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven and hath burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Dalawa. Verse number 17. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Tatlo. Verse number 18. While he was yet speaking, there came also another. Pambihira. Kung isipin niyo po mga kapatid, no, hindi mo pa na-address yung dalawa, meron na naman. Tuloy po natin, verse number 18, while he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Etong witness na ito, minsan magdududa ka na kung kagagawan niya ba o hindi. No po? Kasi talagang sa lahat ng pangyayari, merong isang natitira. But here's the response of Job. And then Job arose and rent his mantle. That is the sign of mourning. But I want you to focus, brethren, that even though, since that this is a Jewish tradition, that every time something will happen to you, you will mourn. But here, ibang klaseng mourning po ang pinakita ni Job. Sabi po ng Bible, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. And worship. Makikita nyo po, marami ngayon sa pagkakataon po natin, pag may nangyari, magmumukmok. Pag may nangyari, magsusulo. Young people, pag may nangyari sa inyo, hindi lang kayo mag-good morningan, hindi kayo kakain ng 3 araw. Magkukulong kayo sa kwarto na as if wala kayong kilalang magulang. Pero makikita po natin dito mga kapatid, even though na ganun ang nangyari sa buhay ni Job, he performed the signs of mourning. But on the last part of the morning, the Bible says he worshiped. And as he worshiped, he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. And at the end, in all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Mapapakamot ka na lang mga kapatid na kung titingnan natin pambihira. In all of those things that happened to him, nagawa niya pang sabihin, blessed be the name of the Lord. Mamaya pag-aaralan po natin kung ano ang rason kung bakit niya nasabi yan. I hope, again, the message this morning, I don't know your situation right now this morning, but I do believe God knows our situation this morning. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos ang mabanal na makapangyarihan sa lahat. Lord, please give us the right focus, an open heart and an open mind as we listen to your word this morning. Ibigay niyo po sa amin ang aming pangangailangan. Nawa matanggap po namin at makuha po namin ang aming pangangailangan upang kami po ay uuwi sa aming mga tahanan na mayroon pong bagong pag-asa sa aming pong buhay. Just please, oh God, right now make us worthy to receive your word.
Gamitin niyo po ako, O Diyos. I cannot do this alone. I cannot do this without you. So please, Holy Spirit, please flow through me and make me worthy, O God, to expose your greatness to your children that will listen to your word. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name, amen. Please be seated. Now, I know that every one of us this morning are very much aware of what is happening around us today. Di na po lingid sa ating kaalamanan ang mga pangyayari, lalo na po dito po sa ating pong bansa. Iba't ibang mga pangyayari na ngayon ang nababalitaan natin to the point na ito po ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa buhay ng mga tao. Sabi ko nga po sa inyo, some are taking risk of taking their own lives. They have this quick decision that they will take their own life dahil hindi na nila kaya ang mga pangyayaring nangyayari sa ibabaw ng lupa po na ito. Now, sabi ko nga po sa inyo, tayo po ay hindi na tayo bago sa mga pangyayari na yan. If you will watch the social media, yung mga pangyayari, if you will continue to follow the news itself, alam mo kung ano ang mga nangyayari sa panahon po natin ngayon. Depression, anxiety, yung mga tinatawag nila na mga bagay na hindi po nila inaasahan na mga pangyayari po sa kanila. And tayo po ngayon ay aware dyan. Now, some are shouting for hope. Some are shouting for a change. The reason behind all of these shouts, brethren, ay yung mga bagay na kung saan nangyayari sa buhay ng mga tao na hindi nila alam kung ano ang dahilan. Minsan, sabi ko nga po, makakakita kayo ng mga tao that at the very beginning, they are enjoying their life. Nagpapakasagana sila sa gantong klaseng buhay. They are enjoying the blessings of God. Then at just one snap of a finger, everything will be gone. Minsan, pag tinanong mo ang tao na yun, ano nangyari, kapatid? Bakit ganyan ang nangyari? They don't even know how to answer you. Some, they will answer you by just crying. Some, they will answer you by just shouting. That's why, just like what I've said, brethren, some are shouting for hope and some are shouting for a change. Because hindi nila alam na merong mga bagay sa buhay nila na walang dahilan na basta lamang nangyayari. But aren't you glad this morning, brethren, na tayo ngayon ay masasabi naman natin na hindi naman tayo excuse sa mga problemang nangyayari sa ibabaw ng lupang ito. Hindi naman tayo excuse sa pwedeng mangyari sa buhay na ito. Pero salamat sa Panginoon na meron tayong isang sigaw that despite of all those things that can happen to us, we can still shout, "Blessed be the name of the Lord." Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, maaaring ilan sa atin dito sa loob ng auditorium ngayong umaga, alam natin na yung pwedeng mangyari sa mga napanood natin sa balita ay pwede ring mangyari sa atin. Alam natin na mababalitaan natin yung pagkalugi ng isang negosyo, yung pagka-aksidente ng isang tao. We are not excused on those happenings. Masasabi natin na hindi tayo excuse doon. Pero salamat sa Panginoon. Behind of those things na nangyayari sa paligid natin, natagpuan tayo ngayon dito, nakaupo sa loob ng tahanan ng Panginoon na maayos ang kalagayan, maayos ang kalusugan, kasama ang pamilya. Then therefore, after hearing those things around us, we can still shout by the grace of God, "Blessed be the name of the Lord." Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hindi yan excuse na pwedeng mangyari sa atin. Yung nangyari sa napanood natin sa mga aksidente sa daan, sa lahat ng mga drivers, my goodness, sabi ko nga po sa inyo, weekly for almost 2 months ako pong nagda-drive. Salamat sa Panginoon na ako po ay iningatan ng Diyos. Iba't ibang klaseng sasakyan, iba't ibang klaseng okasyon. Magdadrive ka ng sasakyan ni pastor, ipagmamaneho mo ang 3 pastor, dun pa lang kakabahan ka na eh. Pag na-aksidente ka, 3 simbahan ang mawawalan. Ito, PMA at saka Tarlac. Ang kasama ko po isa kasi si Kuya Noel eh. So,
Okay na. Diba? So, mga kapatid, pag nag-drive ka talagang, Panginoon, talagang, habang nasa Manibela ka, I'm telling you, mananalangin ka. Totoo po. Nag-drive po ako for 12 hours straight. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, 3 pastor to. 3 pastor po ito na masarap ang tulog. Please, ingatan niyo po. Gisingin niyo ako. For 11 hours, kasama ko po yung ilan sa mga kapatiran po nating Scout Ranger nung punta po kami ng Bicol. Nasabi ko nga kahit anong padjak mo sa sipa mo sa accelerator, palawak lang ng palawak yung kalsada pero hindi nauubos. Prior to that, meron tayong mga balikatan occasion, magdadrive ka ng mga young people na ang gamit mo ay coaster. Na kung titingnan po ninyo, konting problema lang, ilang buhay ang mawawala. Konting problema lang, konting depekto lang sa daan, ilang buhay ang mawawala. Eh ako po, since na mostly ang dinadrive ko po sa expressway ay private cars, sanay po ako na medyo tumagal sa kaliwa at hindi magbabad sa kanan. Pero nung ako po yung nag-drive ng coaster, syempre bawal ka sa kaliwa kasi mahuhuli ka. Pag nahuli ka, diba, delikado. So, dapat nasa kanan ka lang. Dahil hindi po ako sanay magbabad sa kanan, dahil naturuan po ako ng ating pastor paano mag-drive ng mabagal, ay nag-overtake ka. So, nung ako nag-drive ng coaster, dahil first time ko magbabad sa kanan, grabe parang all throughout the end legs, puro humps. Bakit sira na yung kalsada? Dahil sa mga trucks. Kaya nga, sabi ko doon sa mga pasahero ko, sabi ko, pag nakaramdam kayo ng konting angat sa upuan, hindi ibig sabihin nun, inaantok ako. Kundi ibig sabihin nun, it's because of the road. Kaya relax lang kayo, tulog lang kayo dyan. Parang noong nakaraang balikatan ng mga lalaki, pagbalik namin, may pastor na naman po akong pasahero. Pag kami na disgrasya, 2. Si Pastor Dexter at si Pastor Jude. 2 simbahan na naman kung sakasakali. Pero salamat sa Panginoon. My point here, brethren, is what is happening around us can happen to us also. Yung mga nababalitaan natin sa balita, mga naririnig natin, nakikita natin picture sa social media, young men and young ladies na mga nakinukuha nila ang kanilang sariling buhay, it can happen to you also. It can happen to anyone here inside this auditorium. Pero salamat sa Panginoon, abang nangyayari ang mga sa paligid natin na yan, dito tayo ngayon, damang-dama natin ang katapatan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. That's why we can say, blessed be the name of the Lord. That is the title of the message this morning. Blessed be the name of the Lord. Brethren, this cry of Job indicates that despite of those things that happened to him, he is still thankful. I said, he is still thankful. Despite of all those things, kung tayo po ay tatanungin, kaya nating gawin yung ginawa ni Job? To the point na nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon. Despite of all those things that happened to him, he is still thankful to the one that gives him everything. We all know na yung nangyari kay Job ay hindi po madali. Akalain niyo po mga kapatid, in just one day, are you ready? In just one day, 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and 10 precious children of Job died in just one day. Ulitin natin. 7,000 sheep. Gutom ka na nito, wala nang corned beef nito. 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and most importantly, and the saddest thing above all, 10 precious children of Job died. Sa loob ng isang araw, kapatid, lahat yun nawala.
Sa loob ng isang araw na kung titingnan po natin, yung talata pong binasa natin, while he was yet speaking, yung tipong tatanungin niya pa lang doon sa isang nakaligtas, ano nangyari? Sir, meron na naman, namatay yung ganito. Bakit ano nangyari? May lalapit na naman. Sir, alam mo ba, ninakaw yung oxen natin? Hanggang sa sunod-sunod at ang pinakahuling mababalitaan mo, wala ka ng mga anak. Everything around Job was gone. If we will be honest this morning, brethren, alam natin na yung pangyayari sa buhay natin ngayon ay hindi kasing bigat ng mga pangyayari na naranasan ni Job. But the saddest truth is that we cannot even anymore shout what Job did shout. Because sometimes we are more focused on these praises. Alin po yun? Ano po yung mga, sabi ko nga po, kung magiging honest lang tayo, yun nangyari kay Job. At sa pangyayari sa buhay natin, wala pa po yun sa katiting. Tayo ay nawawalan, sabihin po natin, we're not happy about it, pero nawawalan tayo minsan, but not all in one day. Mga kapatid, buong kabuhayan ito. Buong kabuhayan. And if you will read the whole story of Job, yung inaasahan niyang magsusuporta sa kanya, which is his wife, kumontra pa. Meron siyang 3 kaibigan, pahamak din. Kapatid, ilagay mo ang kalagayan mo sa sarili ni Job. Sigurado ko, kwento ka na lang ngayon. Sigurado ko po, istorya na lang tayo ngayon. Pero kapatid, wala pa yun sa katiting ng problema kung magiging honest tayo ngayon. Pero the saddest truth is, we cannot even anymore shout what Job did shout. It's because we are more focused dito sa mga sinasabi natin na kapag dumating sa atin yung problema, ano po ang sinasabi natin? Bakit sa akin pa nangyari ito? Bakit ako pa, Lord? Lord, bakit ako? Then post the thoughts, why me? Kaya mo yan. Sige lang, go. We will reveal our emotions on social media. Bakit ako pa, Lord? Ano bang nagawa ko? Diyan tayo nakafocus, brethren, but let me encourage you this morning that instead of asking why, instead of complaining and questioning God, always put this in your mind that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Maaaring sabi ko nga po sa inyo ang nakakalungkot na bagay kung bakit hindi na tayo makasigaw gaya ng sigaw na ginawa ni Job. It's because nakafocus tayo sa mga katanungan, bakit sa akin nangyari ito? Bakit ako pa ang napili mo, Lord? Pumupunta naman ako sa church, nag-i-involve naman ako, bakit ako pa? But instead of questioning God, lagi mong tatandaan that all things work together for good to them that love God. Ako po ay naniniwala na si Job ay mahal din ng Panginoon. Bakit ko po nasabi? In Job chapter number 1 verse number 8, tingnan niyo po ang authenticity ng pagmamahal ng Diyos kay Job. Sabi ng Diyos kay Satan, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Kapatid, kung hindi mahal ng Diyos si Job, hindi niya bibigyan ng ganyang commendation si Job. Kaya nga mga kapatid, that despite of all those things that happened to Job, Job can still say, blessed be the name of the Lord. Bakit? Alam ni Job that all things work together for good because I love God.
That is why it is always for the better good that despite of all those things that happened in our life, it is time for us to get up and say, "Blessed be the name of the Lord," and move forward. Kapatid, sabi ko nga po ngayon, marami kayong makikita na kapag meron nangyari sa kanila, ay magmumukmuk na lang sa isang tabi. At kapag kinausap mo, wag mo kong kausapin. Maraming young people ang magkukulong sa kanilang kwarto, magsasara ng pinto na ultimong magulang nila pag kumatok ay hindi na nila pagbubuksan. Marami ngayon sa mga tao ngayon ang nagmumukmo kapag meron nangyari sa kanilang mabigat na problema. But this morning, brethren, let me encourage you that you are serving the God that the Job is serving. Kaya hindi rin po pwedeng mangyari sa atin. Sabi ko nga po, hindi man tayo excuse. Pero salamat sa Panginoon, sa lahat ng mga pangyayari, we can still say, "Blessed be the name of the Lord." Now, if you're going to ask me a question, how Job kept himself from sinning against God, kapatid, sobrang hirap nito. Sa totoo lang po, honestly, this is my personal testimony. When God take away Ma'am Lerma, honestly speaking, napagalitan po ako dito ng ating pastor. Natanong ko talaga, bakit si nanay pa? Bakit si nanay pa? Yung isang tao na kailanman ay hindi naging kontra sa gawain ng Panginoon. Yung isang tao na nag-aaral ng salita ng Diyos so that she can reach more mothers and bring them to church and bring them closer to Christ by the grace of God. Yung isang nanay na hindi naging pabaya sa loob ng tahanan. Yung isang nanay na galit sa anak kapag pabigat sa tatay. Yung isang nanay na matapat na naglilingkod sa Panginoon. Yung isang nanay that on her deathbed, binenta niya ang lahat ng kanyang mga damit para lang makapagbigay siya ng last offering niya sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, why? Bakit? Bakit si Ma'am Lerma pa? Bakit si nanay pa, Panginoon? Pero alam niyo po ba, ano pong sabi ng ating mahal na pastor? Yung tanong mo, hindi ko rin alam kung anong sagot dyan. But one thing I know, meron tayong Diyos. Yun lang po ang sagot sa akin ng ating mahal na pastor. One thing that our pastor knows and his advice to me, Mac, meron tayong Diyos. Maaaring hindi natin maintindihan ang mga pangyayari sa ibaba ng lupa po na ito. But let me tell you something this morning, meron tayong Diyos. Maaaring kung tatanungin mo si Job ngayon, hindi rin alam ni Job kung anong sagot dyan. Bakit sa dami pa ng napili ni Satan, ako pa? Ito nga po masaklap eh. Bakit sa dami ng recommendation ng Panginoon, si Job pa? Pwedeng tanungin ni Job yan. But the verse clearly says, in all this, Job sinned not nor charged God foolishly. Hindi niya sinabing anong klaseng Diyos ka na pinabayaan mo ang aking anak. No, instead of arguing with God and complaining with God, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kapatid, sasabihin ko po sa inyo, kapag yung nangyayari ni Job ay nangyari sa inyo, ano na kayang itsura natin ngayon? Kita nyo po, he rent his clothes. He shaved his head. But he worship. But he worship. Kapatid, kung titingnan po natin mga kapatid, wala pong pwedeng makasagot sa katanungan bakit at ano ang ginawa ni Job. Bakit hindi siya nagkaroon ng pagkakasala sa Diyos? Well, ito lamang po ang sagot dyan. The answer is simply, Job knows God well.
Kilala ni Job ng lubusan ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. That's the answer to all the question. That is why we should always have that eagerness na kilalanin natin ng lubusan ng Diyos upang tayo man ay mapunta sa estado na tayo ay nagbibigay upang tayo po ay mapunta lagi sa estado na tayo ay nagbibigay ng papuri sa Diyos. Now, gaano po kakilala ni Job ang Diyos? In verse number 21, Job gives us the two characteristics of God. Dalawang karakteristik ng Diyos ang binigay ni Job sa atin. Number one, God is the giver. God is the giver. It means that God is the source of all good things and blessings. And that everything we have is ultimately a gift from God. Alam niyo po mga kapatid, sa tagpo ng storya ni Job, pwedeng sumama ang loob ni Job. In just one day, tanggalan mo siya ng buhay. Eh kung itutuloy-tuloy niyo po yan, nagkaroon pa siya ng sakit. Nagka-boils pa siya. Nagka-monkeypox ba? Nagka-monkeypox pa siya eh. Tapos, sabi ko nga po sa inyo kanina, in his story, yung mga inaasahan niyang susuporta sa kanya, pinahamak pa siya. Pero mga kapatid, makikita niyo po, alam ni Job, pwedeng sumama loob niya eh. Pwede niya sabihin sa Diyos, sige, total, para na rin lang naman akong pinamigay ng Diyos, bahala na rin siya sa buhay niya. Dito na ako, sasarilihin ko na to. Ako nang bahala dito. Pero hindi po. Hindi po gano'n ang ginawa ni Job, but instead, Job ay naging mas naging thankful pa siya sa Panginoon. Nakalain niyo po yan. Bakit? Because Job knows that God is the giver. Ano man ang meron siya, alam niyang Diyos ang nagbigay niyan. Ano man ang meron siya, alam niyang yan ay regalo ng Diyos sa kanya. Hindi yan, it's not because of him being famous. It's not because of his riches. But alam ni Job that it is always because of him. It is always because of God. I have 7,000 sheep. It's because of God. I have 3,000 camels. It's because of God. I have 500 yoke of oxen. It's because of God. I have 500 female donkeys. It's because of God. I have 10 precious children. It's because of God. Kaya nga kahit lahat ng mga bagay na yun ay nawala, it's still, blessed be the name of the Lord. Because Job knows that God is a giver. Ito po ay nagpapahayag, mga kapatid, that every time, always put this in your mind, that every time you accept something from God, yan po ay pagpapahayag ng generosity, pagmamahal, at provision ng Diyos para po sa atin. At higit sa lahat, mga kapatid, ito po ay pagpapahayag that God doesn't need anything from us, but freely gives to us. Kapatid, isipin niyo po yun sa point po na yun. Ano bang kailangan ng Diyos sa atin? Hindi ang Diyos na meron po tayo ay hindi po yan yung Diyos na nagpapabayad at naglilista ng utang. Okay, kumuha ka ng 3 hininga ngayon. Pag hindi mo ito nabayaran bukas, 2.5 na lang yan. Pag inhale mo, tipirin mo yung exhale. Kapatid, hindi po ganyan ang Diyos natin. Okay, pinakain kita ng masarap na pagkain ngayon. Bukas, sa ilalim ng tulay ka. Hindi po ganyan ang Diyos natin. Wala pong hinihinging sukli ang Diyos sa atin. But instead, He freely gives this to us because that is one of His characteristics. He is the giver and the source of everything.
Kaya nga mga kapatid, lagi po nating tandaan, nararapat lamang po na ngayong umaga na siyasatin po natin ang ating sarili dahil baka nakatuon na po tayo sa mga bagay na nakikita natin at nahahawakan natin. Pero yung mensahe ng pagpapala na meron tayo ay nakakalimutan na natin. Maaring nakatuon ka ngayon sa pagpapalang meron ka. Maaring nakatuon ka ngayon sa mga papel at barya na meron ka sa bulsa mo. Maaring nakatuon ka ngayon sa blessing na meron ka. Pero mga kapatid, higit sa lahat, ang dapat po natin pagtuunan ng pansin upang hindi po natin makalimutan na yang lahat ng mga bagay na yan ay sa Diyos lamang galing. Pagtuunan natin ang mensahe ng pagpapala na yan. Para mangyari lamang po na pag dumating sa punto ng buhay, na kagaya ni Job, we will not blame God. We will not charge God foolishly. But instead, we will remain saying, "Blessed be the name of the Lord for giving everything to me." Job knows that God is a giver. Kaya nga po, brethren, may I remind you this morning na i-focus natin ang ating atensyon sa ating dakilang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat sa atin upang kahit ang mga bagay man na meron tayo ay biglaang mawala, makakapagsabi pa rin tayo ng purihin ang pangalan ng Diyos. Marami po sa atin ngayon pag nawala ng isang bagay, sasamaan loob. Marami po ngayon sa tao ang pag hindi nakuha ang kanyang kagustuhan. Just like what is happening to you right now, young men and young ladies. Pag hindi nagustuhan at hindi niya nakuha ang gusto niya, gagawing palamuti ang sarili sa ibabaw ng bridge. Gagawing public example ang sarili sa labas. Bakit? It's because of one thing. Hindi mo nakuha ang gusto mo. Pero mga kapatid, ano man ang mga bagay na meron po tayo ngayon, let us always put this in our mind na lahat yan ay galing sa Diyos. Wala po tayong dapat ipagmalaki sa mga bagay na meron tayo ngayon. Bagkus yung mga bagay na meron tayo ngayon ay dapat magtulak pa sa atin upang pasalamatan ng Panginoon because He is the giver of everything. Kaya nga kahit mawala man yan sa atin, still, blessed be the name of the Lord. Mga kapatid, magpasalamat ka. Kung yung kinain mo ngayon ay sinasabi mong yun lang, maraming hindi nakakakain. Magpasalamat ka kapatid, young men, young ladies, magpasalamat ka at wag mo nang balikan ang magulang mo at sabihin sa magulang mo, eto lang ba kaya mong ibigay sa akin, ma? Tapos pag binigyan ka pa, eto lang aray ko. Magrereklamo ka? No. Kapatid, anong hawak mo ngayon? Maraming tao ang hindi nakakaranas niyan. Ano mang meron ka ngayon, kapatid, pag tumingin ka sa labas, makikita mo ang sarili mo at masasabi mong, pinagpala ka ng Panginoon. Kaya nga, mawala man sa'yo yan, you can still say, purihin ang pangalan ng Diyos kasi pinaranas sa'yo ng Diyos yan. Maraming bagay, kapatid, maraming mga tao ngayon ang hindi po nararanasan ang nararanasan ng isang anak ng Diyos. Kaya nga kapag nawala po, please, pakitulungan na lang po, ushers. Kaya pag nawala po ang isang bagay po sa atin, let's not complain. But instead, let's be more thankful to God. And always be known na siya ang nagbigay niyan. Anong meron ako ngayon? Galing sa Diyos yan. Anong meron ako ngayon? Galing sa Diyos yan. Naalala ko po yung testimony ni Ma'am Cynthia at ni Tricia. Ano yung palasak na naririnig nila lagi kay Sir Noel? Huwag kayo sa akin manghingi. Manghingi kayo sa Diyos. Bakit? Dahil kapag yan ay binigay ng Diyos, sigurado maibibigay yan ni Sir Noel. Ano po ang mensahe doon? It's simply just telling us that just like Job, he knows that God is the giver of everything. Alam ko po, marami po sa atin ngayon dito na kayang makapag-testify na minsan na sa buhay ninyo na nawalan kayo ng mahal sa buhay. Nawala ang pinakamahalagang bagay sa inyo, pero salamat na lang na hindi nawala ang Diyos sa buhay ninyo.
Minsan marami tayong complain, nawala yung ganito ko, nawalan ako ng ganito, nawala pa si ganito, nawala pa yung ganyan. Kapatid, salamat pa rin na hindi nawala ang Diyos sa buhay mo. Because sabi ng Bible, lahat ng yan ay mawawala. Ang matitira lang ay ang salita ng Diyos at ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat individual. Then therefore, you will still have the courage to say, "Blessed be the name of the Lord." Lastly, not just only that Job knows that God is the giver, but also Job knows that God is the taker. This shows, brethren, the divine sovereignty of God. It means, brethren, that God can take away all what is in us for the better good. Alam nyo mga kapatid na minsan hindi natin napapansin na kapag meron na tayong mga bagay na pwede nating ipagmalaki ay maaaring magdala po sa atin yan sa isang sitwasyon na hindi na natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga dapat din po natin pasalamatan ng Diyos dahil meron siyang mga bagay na inaalis sa atin upang mas lalo pang makabuelo ang kadakilaan at kapangyarihan niya sa buhay ng bawat individual. Kapatid, pwedeng isipin ni Job that he's all set. Sometimes we thought that having things that we love so much made us set from all. Minsan iniisip natin na yung mga bagay na sobrang mahal natin, sobrang dear sa atin, sobrang lapit sa atin, ay makakapagtulak na yan at makakapaglagay na yan sa kalagayan nating, I'm all set. But thank God that He is the taker. Thank God that He is the taker so that we will be able to see more of His power. Ulitin ko po, sometimes the things that we love so much made us set from all. But thank God that He is the taker. So that, brethren, we will be able to see more of His power. Alam niyo po, ang kaugalian ng isang tao minsan, kapag nasa kanya na ang lahat, nakakalimutan na ang Diyos. When he has this, when he has that, everything is set, okay. Salamat na lang, Panginoon. Buti naisip mo ko. Salamat. Thank you, ha. Parang normal na kaibigan lang ba? Binigay sa'yo ng Diyos, oy, thank you, tol. Bawi ako. Ilang beses ko na rin narinig yan eh. Hanggang ngayon, hindi pa nakakabawi. Aray ko. Parang gano'n na lang. Parang gano'n na lang ang trato. Pero alam niyo po ba, salamat sa Panginoon na siya ay taker. Bakit? Because kapag walang kinuha sa atin ng Diyos, hindi na natin may experience yung kaya pang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang akala natin, yung kung anong meron tayo ngayon at sobrang ganda at sobrang lapit na sa atin, yun yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag nawala yun, bihira ka naman, Panginoon, no? Nag-i-enjoy na ako eh. No. You should not be doing that, brethren, because the more God takes from us, the more He will be able to expose His greatness to us. The more na may kukunin sa iyo ang Diyos, the more mong makikita, wow, salamat sa Panginoon, hindi lang pala ako hanggang doon pa pala ako. Kasi minsan naiisip natin na hanggang dito na lang tayo. It's because of those things na nakikita natin. Pero alam ng Diyos na bilang anak niya, hindi ka lang hanggang dyan. Kaya nga ang gagawin ng Diyos, tatanggalin niya yan so that you can still move forward and be able to see the power and the greatness and the faithfulness of God in your life. God is the taker. Brethren, this morning, let us not forget that though at times our hearts would break, but always remember that there's a purpose in every change He makes. So that others would see our life and know that God makes no mistakes.
Kapatid, sa pangyayari ni Job, pwede nating sabihin, nagkamali ang Diyos. Sabi ko na nagkamali ang Diyos sa pagreto niya kay Job, kay Satanas. Tingnan mo, kinuha lahat ni Satanas. Tinanggalan sa lahat ng ari-arian. Walang natira sa kanya. Yung iniisip niyang mga kakampi niya, wala din. Higit sa lahat, nagkasakit pa siya. Ano pa? Ano pa natira kay Job? Sabi ni Job, okay, maring gano'n na nangyari. But remember, sometimes our hearts would break. Minsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi po natin magugustuhan. But always put this in your mind that there is always a purpose in every change He makes in our lives. Upang makita ng tao na hindi nagkakamali ang Diyos sa mga bagay na ginagawa niya. That's why this morning, brethren, stop mourning. Brethren, hindi ko alam kung ano po ang sitwasyon nyo ngayon. Maaaring may kabigatan po kayong daladala ngayon. But this morning, stop mourning, but instead, start standing up and say, when troubles come suddenly, blessed be the name. When strong winds blow violently, blessed be the name. When Satan comes oppressing me, blessed be the name. Let us serve God faithfully, for blessed be the name of the Lord. Kapatid, katulad po ng sinabi ko, I don't know. Maaring ngayon, meron kang mabigat na problema. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. Marami po dito ang may mabigat na problema na maaaring mas mabigat pa sa problema mo. But salamat sa Panginoon bilang anak ng Diyos, pwede pa rin nating sabihin that despite of all those things, blessed be the name of the Lord. Para po sa aming mga bisita ngayong umaga, you can say it too. Pwede nyo rin pong sabihin yan. Mamaya, may ibabahagi po sa inyo na wag nyo pong hindi bibigyan ng pansin. Sapagkat iyan po ang magiging susi upang katulad namin, that despite of all the problems that we are having right now, we can still say, blessed be the name of the Lord. Tayo po magsitayo yung lahat, tayo po lumapit sa Panginoon. Let's make a commitment with God this morning. Nasabihin po natin, ano man po ang problema na meron tayo ngayon, tayo po ay mangako na still makakapagbigay pa rin po tayo ng papuri sa Diyos. I don't know, it may be problems with your family, financial problems, whatever problems is, lagi po nating tatandaan na meron po tayong Diyos. At dahil meron po tayong Diyos, wag po nating kakalimutan that He is the giver and He is the taker. That all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Let's make a commitment with God this morning. Individually, by family, let's make a commitment by saying to God that whatever it is that is happening around us, we can still say, blessed be your name.
Our most gracious Heavenly Father, O God, thank you for revealing yourself to us this morning. Thank you, O God, for always reminding us that whatever it is that can happen or happening in our lives, O God, right now, we can still say, blessed be the name of the Lord. Thank you for the life of Job na muli niyo pong ipinakita po sa amin na maaaring may mga bagay na hindi kami nauunawaan, but thank you, O God, that you are there for us to understand that you are the giver and you are the taker. Thank you, O God, for this message. Thank you, for Holy Spirit, for providing and for reaching our needs, O God, this morning. Once again, sa mga nakapakinig po, Panginoon, ang inyo pong salita, nawa, Panginoon, ay itanim po nila ito sa kanila pong puso't isipan upang kami po ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo. Salamat po at patawarin niyo po kami, O God, sa aming pagkukulang at pagkakasala. All these things, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen, amen. I hope you did learn